take, Father God, another chance, Panginoon, para baguhin, Father God, ano man yung mali, hindi ko pa habang Father God, panibagong buhay, Panginoon, panibagong timina, ay pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, hindi kami dapat, Father God, nakakarami kami. Ang pagkukulang sa'yo, Panginoon, sa isip, sa salita, Father God, hindi man sa gawa, Father God. But then, Lord, your faithfulness, your love, Father God, and your forgiveness to each and every one of us, Father God, ay sobra, Panginoon. Sobra, siksik ni Panginoon umaako. Na even, Father God, na hindi kami dapat, Father God, but then you showered us, Father God, so much blessing, Father God, so much opportunity for everyone was. Lord, we lift up to you, Father God, this thing, Father God, from praise and worship, Father God, you can find na lahat ng gagamitin mo, even the preacher, Father God, online, noon na, nawa, Father God, ano man yung Panginoon, lalabas sa aming mga bibig, ano man yung makikita sa aming physically, Father God, ay para lang sa kapatid mo, para lang maitaas ng Father. Lord, walang kwenta yung skills namin, walang kwenta yung talents namin, kung hindi namin ito gagawin out of love for you, Father God, out of love, Father God, para sa mga kasamahan namin sa paligid namin. But then, Lord, we pray, Father God, na ikaw ngayon ang mauna sa amin, pangunahan mo ang bawat isa sa amin, ang kami ng unity ng harmony, Father God, even, Father God, our tech, Father God, ang aming might, Panginoon, ng bawat microphone, Panginoon, magiging maalis ng lahat, Father God. Hayaan mo, Father God, sa pag-aawitin namin, Panginoon, maitaas ka namin, Panginoon. Hindi lamang hanggang bubong, Panginoon, yung papuri at panalangin namin, but then, Father God, maitaas ka sa pinakamataas, Panginoon, ng karangalan at kapapuritan, Father God. Lord, maraming salamat. We can do nothing about it. Wala ka sa sarili. Hindi namin papaya, Lord. Hindi namin papaya kung kami lang, Father God. That's why, Father God, we believe, Panginoon, in your power, in your grace, and in your mercy, Father God. We rush and everyone to this church, Father God, and to all the representative of this family, Father God. Kaya ano, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, bumuhos, Father God. Pumasok kami, Panginoon, sa lugar na yan, kung may mga daladalang problema, Panginoon, kami, Father God, at ano mas suliran yung Father God. But then, Lord, we believe, ngayon pa lamang, Panginoon, may ginagawa na, Panginoon. Kumikilos ka na, Panginoon, may sinasagot ka na, Lord, at may mga pinapagaling ka. Maraming salamat po. We bring back all the glory, honor, and praises in Jesus' name we pray. Amen. God, amen. Thank you so much, Kapatid na Chloe, for such a wonderful prayer. Thank you. So we'll start now. Before that, I would like to say, praise God. No, marami tayo ngayon, though may celebration diyan sa baba, no? So, good morning, each and every one of us. God is good. And all the time. Yes. Good morning. A blessed Sunday morning sa bawat isa. Gusto ko rin i-recognize, no? Mercy and Hope Church, Manila Campus, Mercy and Hope Church, China, and Mercy and Hope Church Online. Ngayon, pare-parehas, no? Connected tayo doon. So, nakikita rin nila tayo ngayon. So, praise God. Thank you so much for this another week na naman, no? It's Sunday again at isang linggo na naman na pagpapala, buhay at pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. But before I go further, ngayon marami kasi medyo nag-quit for this day dahil medyo busy, no? May mga preparasyon, mga handaan dahil fiesta nga. Ito na yung fiesta. No, tayo dito nagsiselebrate din ng fiesta ngayon. It's a feast with the Lord Jesus Christ, no? So, minsan na sinasabi, sa sunod na buwan may fiesta doon, sunod na buwan may fiesta doon, sunod na buwan may fiesta doon, at sunod na buwan may fiesta doon. Iba-iba ang fiesta, iba-iba rin ang tinataas na Diyos. Maraming Diyos, iba-ibang Diyos, no? So, hayaan nyo na ang Diyos na ang sasagot yan. Noong December 25, nag-celebrate rin tayo the birth of Jesus Christ, no? Our one, two, living and loving God. So, yun. So, gusto ko lang at least may konting idea kayo with regards sa fiesta. Now, gusto ko rin, no? Let's welcome and recognize one of our new member. No, pumunta dito. We are so blessed. Mercy and Hope Church, we are so blessed for having one of the women, Ma'am Catherine Ortiz. Praise God, no?
Paginikan ko ngayon, ma'am. No? Thank you so much for coming. No, we welcome you in Mercy and Hope Church. No, Mercy and Hope Church is a born-again Christian fellowship, a full gospel and a Bible-based church. So, thank you so much, ma'am, for joining us and choosing Mercy and Hope Church. Thank you for coming and joining us in worship the Lord. Thank you so much. And also, no, marami tayong nanay, no, na nagpaalam na ulit-ulit mong sinasabi kasi ito yung mga kailangan natin minsan. Ibigyan in, no? In. Kasi sabi nga ni Lord, no? Sabi ko na kanina, Matthew 6:33, ano man yung gawain, ano man yung sitwasyon, ano man ang kalagayan mo sa buhay, diba? Seek ye first. Unahin natin ang Panginoon na nagbibigay ng buhay sa atin, di ba? So, yung gifts na yan, sunod na lang yan sa giver of the gifts, no? Di ba? Una parating yung nagbibigay ng regalo, hindi natin namin yung regalo. Praise God. Thank you so much. So, because this is the second Sunday of the month, it's a Women's Week, no? Kasi the first week is the youth ministry, the second is the women's, the third is the men's, and the fourth week is the children's ministry. They were in church, no? During the gawain, the service. At the same time, gusto ko greet yung bawat isa. Happy Hearts Day. So we're celebrating Hearts Day until the end of February. It's a love month, no? So patuloy lang tayo na i-share, no? Yung pagmamahal na binigay ng Diyos para sa atin. Sabi niya nga daw, pero akong narinig kay isang share, sabi niya, the love of God should be shared to our fellow. Kung paano binigay ng Diyos ang pagmamahal sa atin, it should be shared sa bawat isa. No? Consider daw love. No, make yourself as the water hose, not a water tank. Diba? Kasi ang hose, dumadaloy. Diba yung tubig mula sa tanke, dinadaloy kung sa taan ng kitchen, kung saan na part, no? Papuntang sa garden para i-take yung water. So, dumadaloy yung water, no? So, hindi mo lang gagawin water tank. Kasi kung sa water tank, nakastack lang doon yung tubig. So, meron din yung pagmamahal, di ba? It should be like a water. Tayo maging parang water hose, no? The love that we have experienced from the Lord is ipadaloy natin sa ating mga kapwa. So, yun, make yourself a water hose, not a water tank. So, praise God. Thank you so much. And because it's a Women's Week ngayon, we will request the women to open us in prayer. We may request kapatid na Belsaida. Praise God. Praise God. Good morning sa tanan. Lord, we thank you for this wonderful day, Sunday, that you gather us here together. Lord, thank you again sa mga blessing na dinhatag mo sa amon na daw at mga tanan. Lord, ubayan mo man kami sa amon ng pamatis kung sa imong mga balaan nga pulong. Bukse ang among ang nahuna at nagpisoon sa worship sa imong mga pulong, Lord. Kag Lord, ubayan mo man ang mga kaupod namon nga wala diri. Kag Lord, thank you again sa tanan-tanan ng mga blessing kabugayan dinhatag mo sa amon na daw at tanan. Lord, inatugyan din naman ilitanang sa ngalan sa inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Good morning, church. Are we ready to be blessed? Amen. Let us prepare our hearts and minds para purihin ang Panginoon.
You are in my heart. You love me from the start. I was waiting to see. You love me, but you live. Your love. Ulit po. Wait lang, wait lang. Practice mo na. Yan, hallelujah. You are holding my heart. You love me right from the start. I wanted you to see. You love me, but you live. I'll never take your love. I can't get enough. Even you have me. You have me on feeling. It's your love in my heart, running over again. Every day of my life, I go closer. In my heart, over everything of my life. Of my heart is now open. Make your most in my heart. You are the God. You are Patuloy ko tayong worship. Namahin po natin ang conception ng Diyos. Be with us, Jesus.
You know, for you know, you hold my heart, you love forever. For you, wherever you go, through tears and joy, I trust in you. I will live in all your ways, your promises forever. Jesus, I belong to you. And the reason that the reason that Jesus, I belong to you. You're the reason that the reason that we cross. Patuloy ka gumalaw sa buhay.
Praise, praise, praise God. Thank you so much. Praise and worship team, no? Sa kantahan pa lang, alam mo yung lumalapit na yung mga no? The Spirit of God in this place. Thank you so much. And at this time, the word, no? So is here lyric from our main church, Manila, RCN Hope Church, Manila Campus. So without further ado, we will call the servant of God, the child of God, preacher, teacher. We will call Silver May Mubar. Praise God. Ayan. Good morning, church. Naririnig po ba at nakikita niyo po ba ako sa inyong screen, sa inyong big screen? Amen. Taas ang kamay kung naririnig ako at nakikita ako. Ayan. So, hintayin lang natin sila. So, I believe po, each and every one of us ay sobrang na-bless. Sino po dito sobrang na-bless habang umaawit at nagpupuri para sa Panginoon? Bigyan niya natin ng palakpak ng Lord. Amen. Kasi sobrang ang sarap. Alam niyo po, kahit nasa Zoom lang kami, and then naririnig lang namin kayo while worshiping, ang puso rin po namin ay patuloy na umaawit at nagpupuri kasama po ninyo dyan sa church. At ang sarap na patuloy na ibigay para sa Panginoon yung pinaka-deserve niya na papuri at pagsamba na nararapat po para sa Lord. Amen. Ayan. So, alam ko po, excited na tayo, especially we are in the month of February. At kapag February po, alam natin, it is the love month. Right? At malapit na po yung February 14, Valentine's Day. And then some of us, ang daming plan para sa araw na yon. But then, we should not neglect po kung ano yung greatest love na ibinigay ng Lord para sa bawat isa sa atin. Kung gaano po kadakila ang pag-ibig ng Panginoon na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen. And then, I forgot the verse, but then sabi ng Lord sa atin, no one and nothing could ever separate us from the love of God. Amen. Not your sins, not our sins, not your failure, not your weaknesses. Hindi po yan ang pwedeng magpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin. Hindi yung kasalanan ko, hindi yung kahinaan ko, hindi yung mga failures na meron ako. Patuloy pa rin po tayong iniibig ng Panginoon kung ano man po
meron sa atin or sitwasyon ng buhay natin. Amen. At without so much ado, forward na po tayo para sa word ng Panginoon para sa atin this morning. So, Kuya Bong, paki-flash ang ating screen. And allow me to read po. Let's all open our Bible in the book of John, chapter 15, verses 1 to 8. So, sabi po dito, I am the vine, I am the true vine, and my Father is the gardener. Verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Last verse, verse 8, this is to you, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Let's pray. Father in heaven, Lord God, right now, Panginoon, we offer to you this moment, Lord God, as we hear, as we listen your word, Panginoon, patuloy mong i-ready ang puso't isipan ng bawat isa. Lord, prepare our heart, prepare, Panginoon, our mind, Lord God. We surrender everything to you, Panginoon, Lord God. Continue to give us a clean heart, Panginoon, Lord God, na sa gayon ay patuloy namin mapakinggan at matanggap, maintindihan, Panginoon, ng iyong salita ng buong buo. Lord, we pray for transformation. We pray, Lord God, for your revelation for us this morning. We pray, Panginoon, for your touch, Lord God. We pray for your presence to freely move, Panginoon, in our midst this morning, Lord God. Lord, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Continue to give us good internet connection, Panginoon, na sa gayon tuloy-tuloy at malinaw, Lord God, ang pag-exhort at pag-deliver ng iyong salita, Panginoon. Lord, anoint your servant, Lord God. Anoint me, Panginoon, Lord God. Continue to use me as a channel, Panginoon, of your word, Lord God. As well as, Panginoon, anoint and bless the ears, Panginoon, of your people, Lord God, na makikinig, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan. So before we start, church, may ipa-flash or may ipi-play na video si Kuya Boom sa inyo. So, Kuya Boom, can play it po. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure. Complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster.
that separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Amen. Ayan. So, next slide tayo, Kuya Boom. Ayan. So, true happiness po can be found only in Christ alone. Right? So, katulad po ng pinanood natin kanina, God created us fearfully and wonderfully made, pure and unique, with different personality po. Right? But in a one snap, marami po nagbabago. Maraming nasisira because of sin, right? Because of self-desire. Marami pong nawawala, maraming nasisira. And sometimes po, seeking for love, seeking for happiness, seeking for our plans, sarili nating plano, for our dreams, and following our own will. It comes to the point po that we cut our relationship to the one who created us. Diba? Following po our own desire. Yung gusto mo, your own will. Dumarating po sa punto na minsan, kinakat natin yung relasyon natin sa Panginoon. Right? Pinuputol po natin or tinatanggal natin yung connection po natin. Right? Yung kaugnayan po natin sa Panginoon na siyang lumikha sa atin. Why? Because we're still searching po. We're still searching for something that will satisfy us. Right? We're searching. We're looking for something na magpapasaya sa atin. Amen? Na magbibigay po ng kasagutan sa mga problema natin. Sa mga katanungan natin. Right? But at the end of the day, we will find ourselves still empty. Na kahit masaya ka na, sa kung ano man yung nagpasaya sa'yo, weirdly, kung ano man yung in-offer sa'yo, but still you can find yourself empty. Lonely pa rin. Helpless pa rin, may kulang pa rin. Why? Kasi mali po yung source natin. Nakakonekta po tayo sa maling source. Nakakonekta po tayo sa maling tao. Nakakonekta po tayo sa maling bagay. Right? Maling kaisipan.
na nakaugnay po tayo sa mundo at hindi sa Panginoon. That is why we still empty. Right? Hindi pa rin tayo contented. Kasi mali po yung source natin. So that is why po, we need to abide in Christ. Diba? In order for us to experience the abundance of life, hindi lang po yung abundance, hindi lang po yung blessings, hindi lang po yung prosperity, but also in Christ, we will experience the true happiness and contentment po na mararanasan natin kung patuloy po tayong konektado sa Panginoon. Katulad po ng napanood natin kanina, the falling plates. God created us perfectly and wonderfully made. Na kahit nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, may plano na ang Lord para sa'yo. Right? But then, because of sinful desires, because of the world, right? Ang dami pong nangyayari. Because of temptation, ang dami pong nangyayari. Ang dami pong nasisira at madami pong naliligaw. At dun sa mga punto na yon, God still love us. God still care for us. At dun pa rin yung concern ng Panginoon because He is willing to wait for us to return. Para bumalik po tayo sa Kanya. Amen? So when we say abide, right? Next slide, Kuya Boom, the meaning of abide. So when we say abide, it means to wait, to stay, or remain, continuing in permanent state. Right? Yan. Continuing in permanent state. So naghihintay ka kahit matagal. Sino gustong maghintay dito? So, yan yung pinakaayaw natin, maghintay. Ayaw natin na pumila ng matagal, ayaw natin mag-wait ng pagkatagal-tagal. Ba kahit pagod ka na, mahaba pa rin yung pasensya mo sa paghihintay. And same also to stay po or to remain. Sabi dito, tuloy-tuloy, palagi, constant, hindi mo ititigil. Mananatili ka. Magsistay ka dyan sa relationship na yan because you love Him. Right? Andun yung covenant eh. Andun yung pangako. Kaya magre-remain ka. Mananatili ka. Right? Kahit mahirap. Mananatili ka kahit madaming against sa'yo. So that is the meaning of abide. And to abide in Christ, next slide. Kuya, yan. And to abide in Christ means to continue constant relationship with Him. Right? Ibig sabihin ng constant po, makikipagniig ka pa rin sa Panginoon araw-araw. Palagi. Hindi ngayong araw lang, tapos bukas wala na. Hindi lang kapag may problema lang tayo, tsaka lang tayo lalapit sa Panginoon. Hindi lang kapag may pinagdaraanan ka, tsaka lang magsisimba, tsaka lang po tayo mag-pray. Right? Whether in our ups or in our down moment of our life, whether in victory or in failure po, masaya ka man o hindi, malungkot ka, we should stay and stick in Him. We should remain in our relationship with God. Sabi na lang, abide in Christ means to continue constant relationship with Him. Hindi man maganda yung pinagdaraanan natin, mahirap man yung pagdaraanan natin, maraming mga mangyayari or possible na mangyayari, we should abide. Hindi ka aalis, hindi ka hihiwalay, hindi ka titigil, pero mananatili ka sa relasyon mo sa Panginoon. Right? So what will happen to us if we choose to cut our relationship with the Lord? Ano mangyayari? Right? Same po sa pinanood natin kanina. Akala natin masaya tayo. Diba? Lalo maganda yung nangyayari po sa atin. Pero may kulang. Right? Hindi contented. Akala natin malakas tayo. Nakakayanin natin ano man yung problema na dumating sa atin. But we failed many times. Although we are alive, we are slowly dying. Our spiritual life is slowly
dying. Unti-unting tumatamlay. Unti-unting nanghihina at namamatay. Why? Kasi wala po tayo sa Panginoon. Kapag pinutol po natin yung relationship natin sa Lord at lumayo tayo sa Kanya, unti-unti tumatamlay. Right? Manghihina at mamamatay po yung spiritual life natin. So we need to abide in Christ. We need to choose Him every day. Remain in Him. And we will be amazed po on how God will work in our lives. Kung pipiliin po natin na manatili sa Lord, kung pipiliin po natin na mamalagi sa salita niya, sa presensya niya, at patuloy po tayo magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa Kanya araw-araw, mamamangha po tayo kung paano siya kikilos sa buhay mo at sa buhay ko. Right? So ano nga ba yung mararanasan natin kung patuloy po tayong mananatili at makikipag-ugnayan sa Panginoon? So a life that is truly abide in Christ. First point po, we are filled by the fruit of the Spirit. Right? So the first point po, ano ba yung mararanasan natin? Ano ba yung buhay ng isang Kristiyano na patuloy na nakakonekta o naka-abide sa Panginoon? It is a life that is filled by the fruit of the Spirit. Amen? Ang tunay na buhay po na nananatili sa Lord, na may kaugnayan sa Kanya, nakikitaan po ng bunga. So tingnan mo nga yung katabi mo, namumunga ka na ba? May bunga na ba? Napapansin na ba yung bunga sa'yo? But then ang tanong po, namumunga ba tayo? Right? Kung may bunga man, ano yung bunga na meron ako? Right? So alam po natin yung fruit of the Holy Spirit na mababasa natin sa Galatians 5:22-23. Hindi ko na po yun finlash dyan. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. That is the fruit of the Holy Spirit. Diba? Kristiyano tayo, may relasyon po tayo sa Panginoon, may kaugnayan tayo sa Lord, pero bakit hindi po nakikita yung gentleness sa atin? Bakit minsan, kung sino pang Kristiyano, bakit ang hard magsalita? Diba? Tayo ba yon? Diba? Minsan, hindi ko mapigilan talaga eh. Sinurrender ko sa Lord, pero process, pinabago ako ng Lord. But then sabi doon, no, it is one of the fruit of the Holy Spirit. It is the gentleness. Mahinahon. Hindi ka magpapadala sa galit mo. Hindi ka magpapadala sa emosyon mo. But there is a gentleness in your heart. Amen, kahinahunan. May galit, sama ng loob, ayaw mo magtatalo. But then sabi ng fruit of the Spirit, gentleness. So wag po nating pinag-iiral yung galit. Alam niyo po, kadalasan, kapag ako po ay nagagalit, ayoko magsalita. Talagang napapansin nila, tahimik lang ako kapag ako ay napupuno na. Why? Kasi ayoko pong makapagsabi ng hindi maganda. So, pinapakalma ko muna lahat o kaya lalayo ako. Especially sa husband ko po kapag nag-aaway kami, ako po yung unang tatahimik. O kaya minsan, didistansya muna para hindi na magkasagutan. So, dun pa lang po, napapractice. Diba? Nire-remind ako ng Holy Spirit, fruit of gentleness. Right? Kailangan mong tanggapin yung correction na kahit ito yon pero sabi mali eh. We need to accept correction. We need to accept discipline. Diba? Hirap correct. Yung first of the fruit of the Spirit, love. Unang-una po yan. Paano po natin ipapakita that we love our country, our government? Hindi nga po natin sinasama sa prayer. Minsan, nasasama lang natin siya sa prayer kapag may prayer meeting. Right? And then, kadalasan, kung sino po yung mga Kristiyano ngayon
Sila pa po yung naglalabas ng sama ng loob sa gobyerno through social media. Right? Through their Facebook, Twitter. Doon tayo nag-rants. Right? Against our government, against the president. Yung president namin, hindi namin maramdaman. Parang wala siyang ginagawa, pero andun siya ng concert ng Coldplay. Right? So doon, ang daming mababasa na rants or mga reklamo against our government. Right? Oo, nandun na po tayo that we can use our social media. Right? It is a platform para ma-express po natin yung saloobin natin. But for us, Christians, dapat hindi pa rin mawawala yung love. Right? Kahit hindi ko siya binoto. Pero sabi ng Lord, dapat may love. Kahit unlovable sila. Right? Dapat hindi pa rin mawawala yung pag-ibig. Sa government, sa president natin, sa mga officials. Why? Because still po ang Lord ang naglagay sa kanila sa pwesto na yan. So ang Lord na po yung bahalang mag-ayos or magdisiplina sa kanila. Instead of criticizing them at makisausaw po sa mga issue, why not pray for them? Pero pagpatuloy po nating ipanalangin yung bansa po natin. Patuloy po nating suportahan yung gobyerno natin through praying. Panalangin. Na patuloy pong isaayos ng Lord ang puso't isipan po nito. Pray for wisdom. Pray for anointing na patuloy na ipagkaloob po sa kanila. Diba? Yung mga plano para magkaroon ng solution or problema sa bansa natin. Again, show your love to your country. Ano, papakita yung pagmamahal mo sa bansa, sa government natin, sa family mo, sa church mo, sa mga tao sa paligid mo, even to your enemy. Kaya mo bang ipakita yung pag-ibig kahit sa kagalit mo? O kahit sa may mga nakagawa ng mali sa'yo? Can you extend love for those who are unloving people? Right? You know what? Hindi lang po fruit of the Spirit yung pwedeng bunga na makikita sa atin. Isa pang bunga po na pwede rin makita sa atin is yung pagkakaroon ng disciple. Sino dito nagdi-disciple na? Amen. Sino dito nagsi-cell group? Amen. Right? Diba, ibig sabihin kapag ikaw ay involved ka sa pagmi-ministry, sa pagdi-disciple, sa pagsa-cell group, diba, sa paglilingkod, o sa pananatili po natin sa Panginoon, ito po yung nangyayari sa atin. Mas nag-grow po tayo, lumalago spiritually sa relasyon po natin sa Lord. Ay, lumalago na siya. Kasi ayun yung mga bunga, diba, na makikita sa kanya. May hinahawakan na siyang disciple. Ay, lumalago na siya. Kasi nakikita yung bunga sa kanya. Na ngayon, tumatayo na po siya sa pulpit to lead the prayer. Ay, lumalago na siya kasi meron na nakikitang bunga. Ano yung bunga? Hindi na siya yung magpapas kapag in-appoint para mag-lead ng prayer or mag-lead ng sermon. Right? Kaya niya nang mag-share ng word of God. Ayun yung bunga. Kasi nagpapaka-involve ka sa ministry. Ba, kahit nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka, kahit matanda ka na, kahit housewife ka pa lang. Right? Yun po yung kinainaman, kinagandahan, advantage or benefits kapag pinili po natin na magpaka-involve sa fellowship, sa ministry, sa paglilingkod. Kasi doon pa lang po sa mga groups na yon, tinuturuan tayo kung paano mag-grow. Impossible po na sa isang cell group hindi ka tuturuan mag-pray. Impossible po sa isang cell group hindi ka tuturuan kung ano yung Word of God, kung sino si Jesus, kung ano yung mga dapat gawin bilang isang Kristiyano. Right? Doon pa lang po sa mga group na yun, hinuhubog ka na. Why? Kasi hindi forever tagapakinig ka. Kailangan mong mag-lead.
At kapag ikaw natuto na kung paano mag-lead, unti-unti nagkakaroon ka ng bunga. You know how to pray, you have your devotion, you share the word of God, may tinuturuan ka, and that is the fruit ng paglilingkod mo para sa Panginoon. Again, if we are truly abide in Christ po, we will bear fruits. Makikitaan po tayo ng bunga. Abide in Christ so that we will continue to bear more fruits. But then, ano sabi po doon sa John 15:6? Sabi doon, if we will not remain in Him, if we choose to cut off our relationship with the Lord, what will happen to us? We will like those branch that will thrown away into the fire and burn. So yun po yung nakakatakot. Yun po yung nakakakaba. Kapag pinili mo na umalis, pinili mo na ihiwalay yung sarili mo dun sa vine, dun sa branches, you will be thrown away. You will be that branch na ito thrown away sa fire. Amen? Kapag pinili po natin umalis o lumayo, kumawala, sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, may pagkalalagyan po. So wag po nating hintayin. Wag po nating pagsisihan. Nasa huli po, kasi ang Lord mismo nagsabi dito, there is hell waiting for those people who choose not to remain in God. Amen? Ito po yung mahirap. Na kahit gaano man ka-gracious ang Lord, kahit gaano man yung mercy and forgiveness ng Lord na binibigay po sa bawat isa sa atin, but you have your own choice. You have your own will. Kaya po tayo may free will. Kapag mas pinili mo na kumalas, mas pinili mo na umalis, then it will happen. What might happen? Maaari pong ma-thrown away tayo into the lake of fire. At yun po ang iniiwasan natin. So we should remain in Christ. Second point po, a life that is truly abide in Christ. Ano nga ba ang buhay na patuloy na konektado sa Panginoon? Second point is we will experience the joy of salvation. Amen? Sino dito, Kristiyano na, tumanggap sa Panginoon? Amen? Sino dito sure na naligtas? Taas ang kamay nga ng sure na naligtas na. Amen? You should not doubt your salvation. Right? Kung ikaw talaga seryoso ka na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, binigyan ka na niya ng kaligtasan. Burado na lahat ng past mo. Diba? Inalis na ng Lord lahat ng past mo. But you have your new identity. Ni-restore ka na ng Panginoon. So you should experience the joy of that salvation. Nung tinanggap po natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At sa patuloy po natin na pananatili sa relasyon po natin sa Kanya, we will experience the joy of our salvation. We will experience gladness. We will experience freedom. We will experience po the unconditional love of the Father for each and every one of us. Ito yung mararanasan po natin dahil sa kaligtasan na pinagkaloob po ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Amen? Patuloy po nating masusumpungan yung tunay na kasiyahan kasi nananatili po tayo sa Panginoon. Right? If you know that you are saved, alam mo yun na kahit mahirap yung buhay, may peace. Na kahit mahirap ang buhay, alam mo na mayroong gladness. Alam mo na mayroong saya sa puso mo kasi pinalaya ka ng Lord. Kasi pinagaling na tayo ng Panginoon. Kasi niligtas na tayo ng Lord. Amen? And because of the gift of salvation po, plus we remain in Him. Kasi minsan, ano nangyayari? Sa umpisa lang. Right? After nating tumanggap,
si Kristo bilang ating Diyos sa tagapagligtas. May ibang Kristiyano po doon lang, hanggang doon lang. Right? Ang nangyayari, hindi na umuusad o hindi nagpapatuloy. Dapat po na kapag tayo ay nakatanggap na kay Kristo, napaka-importante po na may mag-aalaga sa atin. Napaka-importante po na may nagpo-follow up. Right? Why? Kasi bagong Kristiyano pa lang yan eh. Kapag alam mo sa sarili mo na bagong Kristiyano ka pa lang, bago ka pa lang kakatanggap, napaka-importante na humingi ka ng gabay sa mga kapwa mo Kristiyano para hindi ka mawala. We should remain in Him. Right? Kasi kapag tayo po ay patuloy na natili sa Panginoon, merong saya sa puso. Na kahit marami pong problema na dumating sa atin, kahit nahihirapan po tayo, o kahit sinusubok po tayo ng panahon, nakakangiti pa rin tayo. Because you know, you have Jesus in your heart. Amen? Why? Because we are saved. Ligtas po tayo. Dito lang tayo nahihirapan. Dito lang po tayo masasaktan. Pero yung katotohanan, hawak na ng Panginoon ang buhay mo at ang buhay ko. Yun po yung gladness. Nasa kabila ng pinagdaraanan mo, church, I tell you, dito lang tayo mahihirapan. We need to persevere. Right? Kailangan natin magtiis. Ngayon lang yan, dito lang yan. Pero you know what? Meron freedom, meron na pong joy. Kasi hawak na po ng Panginoon yung buhay mo at ang buhay ko. At yan po yung importante. Amen? And because of that, andun po yung protection ng Lord para sa bawat isa sa atin. Na kahit nandito po tayo sa mundo na sobrang distracted ng maraming bagay, patuloy pong hahawakan ng Diyos ang mga buhay po natin. Hawak niya na yung buhay mo nung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior. God is the author of your life. God is the author of our salvation. Amen? Hawak niya na po tayo. Iniingatan niya po tayo. Hindi po tayo iiwanan ng Lord. Tayo lang po minsan yun nang iiwan. Right? At pababayaan, hindi niya po tayo pababayaan because we abide in Him and we remain in the fight. Kapag ikaw, patuloy ka nananatili sa Panginoon, mas pinili mong maging connected sa Lord, hindi ka iiwan ng Lord. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Pero ano po yung mangyayari sa salvation natin kung puputulin po natin yung connection natin sa Lord? Ano yung mangyayari sa kaligtasan po natin kapag lumayo po tayo sa Lord? At mas pinili po natin yung mundo. Apart from God, we can do nothing. Apart from Him, we will be prone po from sinning. Papansin niyo po yun? Try niyo pong wag magsimba ng isang buwan. Mapapansin niyo po kung ano na po yung nangyayari sa buhay natin. We are prone from sinning. Try niyo pong wag mag-pray ng isang linggo. Magiging spiritually dry po tayo. Try po natin na wag umattend ng mga cell group. Ano po nangyayari sa atin? Mas nagiging malapit po tayo sa kasalanan. Kapag hindi ka nagbasa ng Bible at pinuno mo yung utak mo, yung sarili mo ng social media, napaka-dry po. Ang bilis natin sa temptation. Mabilis po tayong ma-tempt. Right? Again, kapag pinutol po natin yung relasyon natin sa Panginoon, lumayo tayo, anong nangyayari? We are prone from sinning. Malapit po tayo sa kasalanan. Expect po natin na kapag wala tayo sa Lord, mas malapit po tayo sa mundo. Mas malapit po tayo sa kasalanan. Ang dali nating magkamali, ang dali nating magkasala. Diba? Ang dali po nating panghinaan ng loob. At kung hindi po natin gina-guard yung sarili natin, we will fall into temptation and we will fall into sin. Right?
Anong mangyayari sa atin? Darating po sa punto na questionin natin yung sarili natin. Are we safe pa rin pa? Sa lahat ng pinanggagawa ko sa buhay ko, ligtas pa rin kaya ako? Diba? Mapapatanong tayo eh. Kasi tinanggap ko na si Jesus as my Lord and Savior. But then, andun sa moment ng buhay ko na lumayo ako at dun sa paglayo ko, nakagawa ko ng pagkakamali. Andun sa paglayo ko, kung ano-ano yung mga kasalanan na nagawa ko, ang tanong, safe pa rin pa ako? Right? Salvation po. We can lose our salvation if we keep on sinning. Again, uulitin ko po. Hindi po tayo once saved, always saved. Right? Ang katotohanan po, na yung kaligtasan kapag pinaliwala po natin yan at hindi po natin ginard, hindi natin pinoprotektahan, if we keep on sinning, mawawala po yung salvation. Right? Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat, napaka-gracious pa rin po ng Lord. Napaka-merciful po ng Lord para po sa mga mananampalataya na tulad natin. Kasi minsan ang tigas ng ulo natin eh. Right? Minsan po, ang ano natin, gusto natin mag-explore. Napaka-conscious tayo sa mga maraming bagay. Na kahit sabi ng Lord, wag mong itry. Wag mong itry kasi. Kapag sabi ng Lord, wag mong gagawin, wag mong gagawin. Pag sabi ng Lord, wag mo na yung puntahan, wag kang pupunta. Eh kaso, tayo naman, minsan, alam mo yun, parang bida-bida yung word na, di Lord, kaya ko yan. Lord, walang mangyayari sa akin. Lord, di ako mai-impluwensyahan ng mundo. But then, you know what? Ang tigas ng ulo natin na to the point, minsan, ang hirap nang umalis sa mundo. Ang hirap kumawala. Akala natin nag-enjoy lang tayo, pero unti-unti, ito pa lang yung sinasawsaw mo sa mundo eh. Yung kamay mo pa lang. Right? Yung daliri mo pa lang yung sinasawsaw mo sa mundo. Try ko lang to, Lord. Alam ko naman na hindi ako mapapariwara. Alam ko naman na hindi ako mapapahamak. Ito lang. Maya-maya, kamay mo na. Maya-maya, buong arms mo na. Unti-unti, buong katawan mo na yung nakukuha. Kakasabi mo, Lord, hindi kaya ko to. Lord, Kristiyano naman ako. Lord, nagsisimba pa rin naman ako eh. Pero hindi natin naiisip, unti-unti hinahatak tayo. Right? Kaya kapag sabi ng Lord, no, wag pong matigas ang ulo natin. Right? Kasi yung standard, we have that standard, yung word ng Panginoon, yung Bible. Kapag sabi ng Bible, no, no. Kasi kung alam mong kasalanan yan, kasalanan yan. Kung alam mong mali yan, mali talaga yan. Hindi kailanman magiging tama yung mali. Hindi kailanman magiging holy yung weak, yung tawag yan, yung mali. Right? Yung wicked. So, huwag na po tayo makipag-argue sa Lord na, Lord, kaya ko yan. Lord, Kristiyano naman ako. Kapag sabi ng Panginoon, no, no. Right? But then, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, for each and every one of us po, kasi dumarating talaga sa season na we fall. Dumarating po talaga tayo sa season na nagkakamali tayo. Dumarating talaga po sa season na nanlalamig tayo. At minsan, nawawala po tayo dun sa track or doon sa path ng Panginoon. But you know what? Sabi nga ng Lord, diba? God is so gracious. God is so merciful po. He is a loving Father na binibigyan niya tayo ng pagkakataon para muling makabalik sa Kanya. Diba? You know the verse in 1 John 1:9? John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yun yung verse na pinanghahawakan ng bawat isang Kristiyano. Diba? Na kapag nagkamali tayo, confess your sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So kung alam mo kung ano yung pagkakamali mo, huwag mong itago. Kung ano yung pagkakamali mo, pagkakasala mo, huwag mo nang i-enjoyin gawin sa tago. We need to expose it sa Panginoon.
I-expose mo sa Lord, Lord, ito yung pagkakamali ko. Lord, ito yung kahinaan ko. Lord, ito na naman yung kasalanan ko. Lord, palagi na lang, paulit-ulit na lang ako nagkakamali sa ganitong bagay. Right? Confess it to the Lord. Why? Because He is able and just to forgive us. Hindi ka lang papatawarin ng Lord, lilinisin ka niya. He will cleanse us from all unrighteousness. And that is His promise for each and every one of us. So balik po tayo sa Panginoon. Manatili po tayo sa Kanya. Huwag po nating sayangin yung salvation. Right? Yung salvation na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. You are saved. Right? Sabi mo sa sarili mo, I am saved. And we will continue to work out our salvation. Again, we know work out po ang salvation. Hindi mo yan i-take for granted. Okay, ligtas na ako. Okay na. No, we need to work out our salvation. So kaya wag po tayong matatakot. Wag kang titigil sa mga pinapagawa ng Lord sa atin. Maraming mang hadlang, maraming mang problema, maraming mang may tutol sa'yo, huwag mong isusuko yung relasyon mo sa Panginoon. Gaano man ka-tempted ang mundo, madami mang ino-offer ang mundo sa'yo, diba? I-priority mo ang Lord. Kasi yun yung true source natin, source of happiness natin. Amen? Right? Na kahit marami ng ibang tao, yung mga tao nakapaligid sa'yo, yun yung ginagawa nila, be a different. Make a difference. Dapat kakaiba ka. Diba? We will stand for God. We will stand po for truth. Amen? Nawalan ka man ng trabaho, nawalan ka man ng mahal sa buhay, ilang beses naman tayo mabigo. Diba? May mga malubhang sakit man tayo. Huwag kang aalis sa Lord. Kung ano man yung pagsubok na meron ka ngayon, ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag kang aalis sa Panginoon. Mas lalo kang magsumiksik sa Kanya. Ano man po yung mangyari sa atin, life or death, nasa tuloy together. To live for Christ and to die is gain. Nasa Lord ka na. So wag mong pagdudahan ang salvation mo. Amen. You are saved. Jesus saved us. Jesus saved me. He already overcome the grave. Amen. Jesus overcome death and sin. The Lord, He already break the chain of sin in us. Chain of addiction, wala na yan. Chain of bad habits, sinira na yan ng Lord. Chain of fear, chain of depression, anxiety, sickness, pinasak na po ng Lord yung chain na yan. Kinalagan ka na ng Lord, malaya ka na, magaling ka na, right? May freedom ka na sa lahat ng kasalanan. So don't doubt your salvation. Kung naniniwala kang pinagaling ka na ng Panginoon, kung naniniwala pinalaya ka na ng Panginoon, maniwala ka. Right? Maniwala kang niligtas ka na ng Diyos. Maniwala ka na hawak niya na ang buhay mo. Kaya huwag kang aalis sa Kanya. Manatili ka sa Lord and you will experience the joy of salvation. And for those po, di ba, bagong Kristiyano, ngayon pala nakakarinig, ngayon pala nakatanggap kay Kristo, I tell you, huwag kang aalis. Manatili ka. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong makilala ang Panginoon, di ba, magpaka-involve ka in order for us to experience the joy of salvation. Diba? Napakasarap po sa feeling na meron kang kaligtasan, na merong Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen. And lastly po, ayan, ang oras na, 42. Lastly po, what is a life that is abiding in Christ? We will experience what? So we will witness and taste God's favor. Balik ka dun, kuya. God's favor and blessings. Again, a life po that is abide in Christ. We will witness and taste God's favor and blessings. Amen? So try to imagine po. Nung wala pa tayong Lord sa buhay natin, di ba may blessings na?
Nung hindi pa tayo Kristiyano, may pagpapala na eh. Diba? Ang dami ng blessings, ang dami na po natin nare-receive na favor kahit hindi pa tayo Kristiyano. Kahit hindi ka pa nag-pray before, marami ng blessings. Right? So how much more pa nung nakilala mo na ang Lord? How much more pa kung nananalangin ka na? Diba? Again, sabi dito, kapag patuloy po tayong nakakonekta, nanatili sa Panginoon, hindi mo lang ma-witness, hindi mo lang makikita, hindi mo lang matutunghayan, but ikaw mismo, you will taste it. You will experience God's favor and blessings. Diba? May mga blessings tayo natatanggap, may trabaho tayo, nakakapag-aral ka, wala kang sakit, palaging may pagkain sa hapag. Ito po yung mga nararanasan natin before. So how much more po nung naging Kristiyano na tayo? Nung nagtatapat tayo sa Panginoon. Diba, umaapaw po yung pagpapala at pabor ng Diyos sa iyo at sa akin. At hindi lang po material blessings, hindi lang financial blessings, andun yung pag-iingat niya, andun yung pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. May promise po ang Lord sa bawat isa sa atin. Sumasagot po ang Lord. Tumutugon siya. Nakikinig siya sa bawat dasal mo. Amen? Diba? So wag kang mahihiya na lumapit sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya lahat. Lahat ng kailangan mo, lahat ng worries mo. Kasi agad-agad po may tugon ang Panginoon sa iyo at sa akin. Diba? Ang dami po nating testimony. Palagi natin sinashare yan kapag may mga online Zoom tayo. What is your testimony? What is your praise report? What are your thank you Lord moments na i-share sa bawat isa? Right? So, ang dami pa nating testimonies kung paano po kumikilos ang Lord sa buhay natin. Yung mga miracle po na patuloy na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Na minsan po, hindi man natin hingin, hindi man natin sabihin, kusa niyang binibigay o kusang pinagkakaloob ng Panginoon. You know what, church? Ang dami ko pong testimony na patuloy ko pong pinanghahawakan kung paano po ako iniingatan ng Lord. So before po, nung nasa sharing ko lang po, maikli lang to. Before po, nung nasa private school pa lang po ako nag-work, sobrang active ko po sa church. Sobrang active ko po sa gawain. Dumadalo po ako ng prayer meeting namin. And you know what, kung saan, hindi po malapit. Sa inyo, lalapit lang ng kapag may gawain eh. Yung prayer meeting po namin, sa SM North EDSA, parang from crossing Tugis papuntang Bago. Ganon. So yung prayer meeting po namin, from 7 to 8 p.m., makakauwi po ako niyan sa bahay, 11 p.m. na po. 11 p.m. At kapag 9 or 10, wala ka pa sa bahay, tinatawagan na po kami ni ate. Ganun po kami katakot before na kapag wala ka pa sa bahay ng ganyang oras, talagang mag-ring yung phone mo. Minsan po, pinapatay ko na lang. Joke lang. Kasi ganun po siya ka-protected kasi ganun yung oras. Bakit wala ka pa sa bahay? Pero alam niyo po, ayoko umabsent. Sobrang active ako na leader, na worker, na gusto ko umattend ng prayer meeting sa main church. Eh, yung main church po namin sobrang layo. Right? Magko-commute po kami noon. Ganun kalayo to the point na aabutin na ako ng madaling araw. So you know what? Habang nasa daan po ako, talagang nagdarasal po ako pauwi. Kasi, ano po, minsan, eksaktuhan ka nun na wala na pong tricycle sa amin. Eh, minsan po, highway, pagbaba mo ng jeep, magta-tricycle ka, papasok sa inyo. Ang nangyayari, dahil madaling araw na po yun, magtutuwag na wala na pong tricycle. So, dahil wala ng tricycle po, kabang-kaba po talaga ako that time. Kasi anong oras na po yun? So, wala na po akong maabutan ng sasakyan. So, no choice, naglakad po ako. So, medyo po malayo, di ba? From, yung binabaan po namin hanggang papasok sa bahay namin. Tapos, wala ding street light. Wala street light. Alang street light, tapos sobrang dilim, madami pang aso that time. Alam niyo po, parang dadaan kasi ganun, talagang nagdarasal ka. Talagang mag-i-intercede ka that time. Sabi ko talaga, Lord,
ingatan mo ako. Diba? Ingatan mo ako, Lord. Talagang nagpipray po ako kasi wala pong tao, wala street light, madilim. Pero naniniwala po ako na thousands of angels po yung kasama ko that time. Thousands of angels po talaga ang pumapalibot sa akin hanggang makauwi po ako safe and sound sa bahay namin. Grabe. Alam niyo po kung ano yung matindi? Makaraan po yung ilang araw, same po sa dinaanan ko, may na-hold up. You know, grabe ang Lord sa mga anak niya. Hindi kanya lang pagpapalain material blessings, financial blessings. Importante yung protection. Importante yung covering. Right? Hindi ka pababayaan ng Lord. Sabi ko nga talaga Lord, umatid na ako ng gawain mo. Lord, prayer meeting yung inatinan ko, hindi mo ko pababayaan. Talagang, alam mo yun, yung habang naglalakad po ako sa way talaga na yun, ang dilim walang tao, nagpipray ako, kumakanta pa po ako ng praise song that time. Sabi ko, thousands of angels are with me, makauwi po ako safe and sound sa bahay. Right? Sabi ko, alam ko na dapat hindi siya talaga palaging ganon. But you know what? Kapag ang Lord ang inuna mo, kapag nanatili ka sa Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Right? At hindi lang yon, yung protection na binigay ng Lord sa akin, sobra pong nakakaiyak. Kasi marami pa ako na-experience, may isa pa po akong experience, nasa public school naman po ako nito. Pauwi na po ako nyon. Usually po, kapag nagko-commute tayo at sasakay tayo ng jeep, saan po tayo umuupo? Diba? Kung hindi sa pinakaunahan ng driver, sa likuran. Ako po gusto ko palagi sa likuran. Sa likuran ako umupo para mabilis makaakyat sa jeep at mabilis makababa. Diba? But then you know what po? Nung nag-commute ako, usually po sa jeep po doon, pumapesto ako sa pinakadulo, malapit sa pinto. Para mabilis po makababa. Right? So, ang bilis po ng pangyayari, nung pauwi na po ako, right? Galing school po, nandun na kami sa Lagro. Hindi niyo po alam yon. Maya-maya po, yung sinusundan, yung truck na sinusundan namin, ito yung jeep namin, ito yung truck. Yung truck po na sinusundan namin, tumilapon po yung gulong niya. Tumilapon talaga ito, tapos nakita ko, tumalsik yung gulong niya, at ang galing po, ang galing ng Lord. Kasi sobrang attentive ng driver namin na naiwasan niya agad yung paparating na gulong. So yung impact po nun malakas kasi maahataw po yung truck na kasunod namin eh. So grabe ang Lord na talagang ang bilis ng umiwas ng driver namin to the point na nakailag po kami agad-agad. Right? That time po, lahat kami sa loob ng jeep kabang-kaba. Tinawagan ko po agad na si ate. Ito yung nangyari. Sabi ko, sobra akong kinabahan, sobra akong natakot. Pero alam niyo po, grabe ang Lord. Sobrang grabe ang Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, sa pag-iingat niya sa akin. At alam ko po, hindi lang ako yung may ganitong testimony. Even some of you din po, may mga narinig na po akong testimony kung paano po kayo iniingatan ng Panginoon. At isa po yan sa na-i-experience natin if we continue to abide in Him. Minsan pa nga, kahit matigas yung ulo natin, kahit nawawala tayo, hindi pa rin nawawala po yung pag-alala or yung paggabay ng Panginoon sa atin. Ganon niya po tayo kamahal na hindi niya hahayaan na papariwara ka, hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Amen? Patuloy po nating mararanasan yung pabor at pagpapala ng Diyos. Di lang po material blessings, pati health mo. Diba? Alam niyo po, sa age natin, especially mga chronologically advanced, diba, ang dami ng mararamdaman. But then, you know what? Grabe ang Lord. Binibigyan kayo ng good health. Nare-restore ng Panginoon yung health nyo, yung body nyo para maging malakas. Kasi nakikita niya na patuloy kayong nagtatapat sa gawain. Patuloy niya nakikita na nagpapaka-involve kayo sa gawain.
So the Lord will restore your health, right? Overflowing yung healing, yung protection, and assurance po. So we can rely on God. We can count on Him, right? And expect that He will do greater things po for you and for me. Why? Because nasa Panginoon ka. Right? You remain in Him, in His presence, and in His word. So a life that is truly abiding in the Lord will witness and taste God's favor and blessings. Last slide na, Kuya Boom. Mayroon diyang last caption saying about abiding in Christ. So if we abide in Christ, kaya natin kay Kuya, sa ating pagtatapos po, ayan, allow me to share quote ni Laila Gifty Akita. The more that we abide in Christ, the more His grace and power transform us into His image. Kapag patuloy po tayo, right, hindi ka lang nakontento na Kristiyano ka lang. Hindi ka lang nakontento na taga-dalo ka lang, taga-upo ka lang. Pero ini-involve mo yung sarili mo sa gawain, ini-involve mo yung sarili mo na nagdi-dig deeper ka para mas kumapit sa Panginoon, maging rooted sa relasyon mo sa Panginoon, sa salita niya. The more that you will experience His grace, the more that you will experience His power po. Kapag patuloy tayo na natili sa Panginoon, mararanasan mo ang kapuspusan ng habag, awa, pagpapala at kapangyarihan ng Panginoon para baguhin ka at baguhin ako para mas maging katulad niya. Again, if you want to be more like Him, abide in Him. If you want to experience more of Him, abide in Him. If you want to experience the joy of salvation, abide in Him. If you want to bear much fruit, abide in Him. If you want to experience that joy, experience hope, experience the blessings and favors of the Lord, abide in Him. Hindi ka lugi kapag nasa Panginoon ka. Kailanman hindi ka magiging lugi kapag nanatili ka sa Lord. Na kahit may problema ka, magsumiksik ka sa Panginoon. Again, abide, stay, remain in the vine. Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this moment, Panginoon, as you reveal to us your word, Panginoon, that it is very important, Lord God, to remain in you, to stay connected in you, O God, to abide in you every day, Panginoon. Lord, turuan mo kami na araw-araw, bawat oras, sa lahat ng ginagawa namin, nasaan man kami, Panginoon, patuloy kaming kukonekta sa iyo, Lord God, na kahit anong mangyari, Panginoon, hindi kami lalayo, hindi kami aalis, hindi namin puputulin yung connection namin sa iyo, O God. Lord, right now, Panginoon, I pray that each and every one of us desire for more of you, O God. More of you, Panginoon, na mararanasan namin yung pagkilos mo sa buhay namin, Lord God, na mararanasan namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. And Lord, as we abide in you, O God, we will bear much fruit, Panginoon. Makikita yung love, makikita yung joy, yung peace, Panginoon, sa buhay namin, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung gentleness, Lord God, yung faithfulness and self-control sa buhay namin, Lord God. Makikita, Panginoon, na patuloy kaming lumalago sa iyo. Makikita, Panginoon, yung pagbabago sa buhay namin, Lord God, as we stay connected in you alone, Panginoon. Makikita, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, na sa aming pagtatapat sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Lord God, makikita na kami ay overcomer, Lord God. Makikita, Panginoon, na kami ay victorious, Lord God. Makikita, Panginoon, that we are valued, Panginoon, that we are worthy, Lord God, because we are connected in you alone, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, for if we continue to abide in you, Lord God, andun yung kaligtasan, Panginoon.
Help us, Lord God, to work out our salvation, Panginoon, na wag naming ibalewala, Panginoon, wag namin isantabi, Lord God, because patuloy namin i-exercise, Panginoon, yung salvation na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, na ilayo mo kami sa mga kahinaan namin, sa mga temptation namin, ilayo mo kami sa anumang ino-offer ng mundo sa amin, Lord God. But I pray, Lord God, that we will stand firm in your word, Lord God. I pray, Panginoon, that we will say yes only to you, Panginoon, and amen to you, O God. And we will cancel, Panginoon, all the work of the enemy, Lord God. We will cancel, Panginoon, and we will renounce, Lord God, all the plans of the enemy in our lives right now, Panginoon, Lord God. Walang hawak ang kaaway sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na-overcome na namin ito, Panginoon. And Lord, as we continue to abide in you, O God, we will witness, Panginoon, and taste, Lord God, the blessings and favors, Panginoon, na ibubuhos mo sa bawat anak mo, Lord God, or whatever it is, nagdadaanan ng bawat isa, ano man yung pagsubok na meron ng bawat isa, Lord, let your comfort, let your hope, Panginoon, let your blessings, Lord God, overflow in each and every one of us, Panginoon. I pray for financial breakthrough. I pray, Panginoon, for restoration of the family, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, na mag-overflow, Lord God, yung love mo sa bawat pamilya, Lord God. I pray, Panginoon, na for healing. I pray, Panginoon, for protection. I pray, Panginoon, Lord God, for good health, Lord God, for each and every one of us. I pray, Panginoon, Lord God, na ikaw ang kumilos sa bawat buhay at pamilya namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, as we continue to abide in you. Babaguhin mo yung pananaw namin, babaguhin mo yung puso namin, Lord God, to be more like you, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Konektado ay alam natin ligtas na tayo. Yan ang importante na siguraduhin natin na anytime, no? Kukunin na ni Lord yung buhay na pinahiram sa atin, we will be with Him in heaven. No? Ligtas salvation, ha? Ligtas na tayo. At number 4 daw, we will have favors and blessing. Yun ang in-enjoy natin, mga pagpapalang ng Diyos as we continue, no? Connected tayo sa Panginoon. Sabi nga ng iba, parang internet lang yun eh, di ba? Kung may internet ka, konektado ka, di ba? Makaka-share ka, makasend ka message, maka-receive ka rin message. Ganon daw yun, pag konektado ka kay Lord, di ba? Makaka-share ka ng word of God, di ba? At the same time, may mga matatanggap ka rin ng blessing from the Lord. So patuloy lang tayo na magiging konektado in Jesus Christ. Now, thank you so much, teacher. May for such a wonderful message from the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. So each time, another way of worshiping the Lord. No, ito daw yung medyo mahirap, no? Very hard, no, to worship the Lord. Minsan, medyo mahirap susundin, no? Susundin itong way of worshiping. Praising the Lord, no? As we sing praises and worship to the Lord, another way of worshiping the Lord, then hearing the word of God as number 3 is by giving. Ito na, giving, no? Giving our tithes and offering to the Lord, no? Always remember that. Now, it is one way of worshiping the Lord. So we will call on from the women's ministry, kapatid na Belinda, to share on the giving.
Good morning, church. Nag-forward ka mo sa mga words of God. You can share ni Ma'am Madas, Senator May Madas. So, it's a lesson, no? Ako nga, short message, ano mo sa tawag na giving. A blessing in giving. Blessing lang kung nakahatag kita sa Ginoo. For giving is the act of Christianity. If you are not a true Christian, nagkakanilin kita mag-share no, sa atong na income. Every week income. Panungdumot lang akong simple naghatag sa atong sa mga blessings kada adlaw, kada semana. So, as a Christian, we must share our blessings to the church. Ang blessing na nakaabot dito sa church, ginagamit man sa ating simbahan sa mga diliputon dito sa simbahan regarding our worship, praise and worship team. Ginagamit na sa mga diliputon dito sa activities dito sa church. So, i-try natin ang Ginoo. Mas kita nga wow, na lang din yung work tayo ha. Tako pa, pero i-try. Tistingan ka ang Ginoo. Kaya iba kahit Christian, nagkasagay na try me. Ihatag ko ang tanan, naglibo ko ang blessing na wala na kamusang pagkasugdan sa inyong kwarto. So, tistingan ka ang Ginoo. Hindi naman tuha-tuha sa Ginoo, no? Kaya we are a believers, we are a Christian. So, hindi kita magkailong sa Ginoo, kaya ang Ginoo nakaupod sa aton magkakataw na pangitan-an. Mahadlo kita nga buwas, why nasasamito na kwarta. So, hindi kay in Isaiah 43:1, don't be afraid, I am here with you always. So, dapat na lang sa Ginoo ang atong mga pinagbanong, financially, ang atong na mga kakabudlayan sa atong kabuhi. Don't be afraid, I am here with you. So, this time, we have to pray for our tithes and offering. Heavenly Father, thank you so much this day. Nagtipon na kami sa sinila sa tayo ng buwan ni Lord. Now we are very satisfied with your words. Kakabay pa, Lord, sa among mga kauturan na atin. Kaupod na mo na kapatid. Here, i-believe nila mga words na ilan na kamatian, Lord. Kaya ikaw, Lord, hindi tuaw-tuawan. Ikaw ang Diyos na among nagangpan. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. So, God, napagyan din namin ang tanan-tanan namin na pagkabuhin sa among nagagawatanan. Bless ang among mga kauturan sila nagagawatanan, Lord, for the purpose na makahatag sila sa share sa imong Ginoo. Kaya try nila imong blessings na ibuko sa matag-aldaw na financial case. Dito na, Lord, pinagugyan namon kami na pasinakatan sa kanan Christ Jesus sa among matuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, kapatid na Belinda. For this time, a special number from Women's. Dito natin marinig, no? Marinig yung mga talento na galing kay Lord. No, Women's. Bilang-bilang kayo ng Women's, bilang-bilang. Next Sunday, prepare yung men, si Manong Moroy, si Brother Carly, si Kuya Nolo, si Kuya Nando, si Kuya Bernard, si Kuya. Ang dami natin mga men. So, prepare for next week. So, ngayon, Women's Week. No? Nakakita ang mga women's ngayon for the Lord. Praise God. Sino ba yung mga women's? Praise God. So, no, pinapalagi na yung men's next week.
Praise God. Dami mga kasal mga women sa wala si Ate Marilyn pa, si Ate Opel, si Ate Eden. Maraming ano ngayon, wala ang normal celebration. So, si Ate Helga also namin. No? Sino pa? Si Ate Jenny. Yung lising mo lang eh. No. So, medyo busy sa cooking. Praise God. Ito ba may ibo? Pray. Sige lang word. Palakpakan natin yung first one. Ito nito. No. Okay. Sige ba, sige. Orong dito sa harap dalawa. Mister, ayan yun na forward ng titi. Para makita. Kasi naka-video kayo sa China, saka sa Manila. Ayusin yung kanta. Ready? Ready na? Okay. Praise God. Hello. All my days, I believe you in your name. From the moment that I wake up, until I realize I will sing of the goodness of God. Praise God. Hallelujah. It's all.
Thank you so much. So, mga friends niya, ready na next Sunday, ha? Akala ko, may ulan sa Victoria's Kinayong kanta. So, grabe ng mga talento, no, na ginagamit para naman sa pagbuwingan ng Panginoon. Thank you so much, Women's Ministry. So, alam mo, hindi pa papatalo yung men's next week, next Sunday. So, this time, because, di ba yung word ni Lord, as we continue, no, connected, no, abide in Christ, we will enjoy God's favor and blessing. So, this time, we will hear, no, yung alam mo, fresh na fresh pa, God's favor and blessing. Kung paano tayo pinoproteksyonan ng Diyos na po sa paraan na habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, yung ma-enjoy mo, maramdaman mo nga agad-agad sinasagot ka ng Diyos, no, sa iyong mga nararanasang sitwasyon. So this time, we will hear God's favor, blessing, testimony. Hindi to women's, hindi to women's. Baka ikaw mo sa women's. So, this is a true life testimony ng isang kapatid dito sa church member ng Mercy and Hope Church. Noon, habang naranasan niya yung mga pagsubok, but then, hindi siya pinabayaan ng Diyos. We'll call our very own Joy Lee Daboy to have his testimony. Praise God. So, ngayong agad, na So, pag-ibig doon, kapulan, so, lang i-share sa inyo, sa 1 years ago, sa February 8, Thursday, exactly 10:32. Sa story yung take on time. So, sa ako, nung nasa kitchen, yung pinag-grab ko. So, ito, wala ako sa cellphone. Pagalo ko nga, cellphone, na-real take lang, pero pagalo ko nga si Lord, wala yung ipagayaan, and kung naka-cellphone, wala akong ginagamit sa mga effective. Importante sa communication, pagalo si Lord niya, importante ko siya sa akin. So, wala akong nag-expect na ikati times na nag-expect wala akong nag-expect mabalik sa ako. Naka-cellphone, so kasi kung pwede, wala akong magalog na ang butong ng itawa, kaya ang cellphone, pagbalik sa counter, cellphone na nila, hindi ko, magalog ko na lang ako na dito, kung check ko sa counter, sa mga tayo, wala akong magalog kung yung ko, pero ako na, ako get na ang una ko din naman sa gano'n ko. So, ang una ko din nagkinimo sa mga pamatay. Itawag ko din ko kung practice ko, Lord. Wala ko magalo kung ano ako naman sa gano'n. Subong, garago, kung ganyan ko. Nasubuan kung ano kulbaan ko. Pero Lord, kung para naman sa akin, Lord, mabalik ko sa akin. Pero kung hindi na para sa akin, ikaw na pala. So, wala akong na-expect na pabalik tapos sa ako sa ano to kaligayo lugar na nakatali. Pagalo mo nga ang mga tao so gigamit sa rigor instrumento para bumigyan ng kita. At wala si Lord, wala siya balik sa akin. Siguro na nag-expect ako sa bintana na minsan ko. Ay, ako din kabayo.
So, kailangan natin magpasalamat sa mga blessing talaga sa kabuhay ng Noyes, Masayente, sa Tumigan, pagkakanaya ako, importante. So, sa mga takali, matagin sa kalikutan, kita magkuha nga ihatag sa Ginoo nga itong sa nga sa kuon, sa kapis ito, sa nga at daw tanan. Ang pagpangakuyo, ang pagtuban ng asal, sa Ginoo, dapat na pagsalunod sa akin. Yes. Salamat ito kay para sa mga challenges ka, problems, panguwi, tuloy mo lang. At kabalo ko Ginoo, hindi ko perfecto, matao ko, sala, pero hindi pa ba sa ako, kabalo kita Ginoo kabukod, pinapagtuo ko siya, naging balik, ito ang cellphone. Thank you so much, kapatid na Noemi, no? Very inspiring, alam mo, testimony na. Nawala na, pero binalik na ng Diyos. Di ba? Yung practice of faith, tapos makikita mo yung God's blessing and favor. Na kung patuloy ka sa Panginoon, agad-agad, no? So, inalaw lang ng Diyos para maipakita niya na buhay siya, makapangyarihan siya, at patuloy minamahal pa ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos, no? So, binalik ang nawala, di ba? Parang talos ship, ano? Yung nawala yung isa, binalikan para sa 99. So, praise God. Thank you so much sa inspiring na testimony mo, Joey, no? Nagpapakita lang na pag nasa Panginoon ka, patuloy sa ating to stay with you, Father God, so that we can enjoy, Father God, the joy of salvation, the fruits, we can bear fruits, Father God, and we can enjoy, Father God, your favor and your blessings. Panginoon, maraming salamat. And I pray, Father God, that this word, Father God, yung salita mo na yan, yung reminders mo na yan sa amin, Panginoon, ay hindi masasayang, Lord, because, Father God, tatalin ito sa aming puso, sa aming isip, Father God, at magagamit namin, Panginoon, sa aming araw-araw na paghayo, Father God, sa aming araw-araw na pagharap sa lahat ng temptation ng mundo, Father God. Lord, thank you, Father God, for your servant na ginamit mo sa umagang ito, Panginoon. I pray, Father God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, magpala sa kanya. Kaya ano, Panginoon, maramdaman niya, Father God, yung totoong pagkilos mo sa buhay niya at sa buhay ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang asawa, Father God, at ng kanyang, I pray, Father God, yung protection mo rin, Father God, para sa kanya. Strength, Father God, sa kanyang as you go on, Father God, sa kanyang pagbubutis, Father God. Lord, I pray, Panginoon, bawat isang narito, Father God, bawat representative, Panginoon, ng mga pamilyang narito, Panginoon, at hayaan mo bumuhos, Lord, yung pagpapala, Father God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo bumuhos, Father God, yung favors, Panginoon, yung healing, Panginoon, yung blessing, Panginoon, yung protection, Father God, for each and every one, Father God, sa bawat isa sa amin na ito, Panginoon. Lord, haharap kami ulit, Panginoon, sa panibagong linggo, Father God. May kanya-kanya kami mga trabaho, may kanya-kanya kami mga schools, may kanya-kanya kami mga lakarin sa buhay, Father God. And we claim, Father God, victory, ang victory, Panginoon. Marami kang, Panginoon, pagpapalaya, marami kang close deals, Father God. Marami kang mas bibigyan pa ng knowledge and wisdom, Father God. At kaya ito, Panginoon,
patuloy, Panginoon, makita yung buhay na Diyos sa buhay namin, Panginoon. Magliwanag kami, Panginoon. Magsiba kami, Panginoon, sa sanlibutan, Panginoon. Kaya ako, Panginoon, patuloy, Panginoon, sasamahan mo ang bawat isang natin dito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri. Pasasalamat, Panginoon, pagluwalhati sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Sabi, sige. Thank you so much, and God bless us all. Thank you so much, Ma'am Catherine. We pray na this is not your first time, but we will see you next Sunday. In Jesus' name, amen.